Formal nang binawi ng ilang mambabatas ang kanilang inihahing second impeachment complaints laban kay VP Sara sa House Office of the Secretary General. Sa pangunguna ni Representative De Lima at ang kanyang kasamang si Representative Percy Sendenya. Kasama sa nag-file ng withdrawal ang 17 petitioners na isinantabi naman ng Kongreso ang reklamo na kinabibilangan ng progressive civil society groups, urban poor leaders, pamilya ng mga biktima raw di umano ng extrajudicial killings at mga pari at madre na nag-file noong February 2 ngayon taon. Sinabi ng mga kongresistang ito na kaya nila binawi ang ikalawang reklamo ay para walang gaanong maging conflict at maging hadlang para umusad ang proseso sa pagdinig ng kaso laban kay VP Sara. Naniniwala rin sila na ang ikatlong reklamo ay naglalaman ng parehong mga paratang at matibay na ebidensya na katulad ng inihain nilang reklamo. At para daw di umano mapabilis ang proseso ay susuportahan na lang nila ang ikatlong reklamo na pinangunahan ang grupong ito ni Attorney Amando Verhiligutan kasama ang ilang mga pari, gaya ni Father Joel Saballa. Naglalaman ang 98 pages na dokumento na nag-akusa sa Vice Presidente ng paglabag sa konstitusyon, pagtataksil sa tiwala ng publiko, betrayal of public trust, graft, bribery, at iba pang matataas na krimen. Kabilang sa mga isyu ang maling paggamit ng confidential funds at ang testimonya ng dating aide na si Ramil Madriaga. Animoy mga nagmamadali at nag-uunahan sa pagpafile ng kaso ang mga kongresistang ito at ang mga makakaliwang grupo na nagsanib buwersa na sa pagpapatanggal sa pangalawang pangulo. At nakisama pa ang isang pari na dati daw di umano ay nag-addict siya o gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Bakit kaya? Natatakot ba sila na kapag hindi na-impeach si VP Sara ay baka balikan sila nito? Masyadong naging big deal sa kanila ang paggamit ni VP Sara ng kanyang confidential funds na hindi rin naman ganun kalaki kumpa sa mga bilyon at trilyong ninakaw ng ilang mga kongresista at di umano ay nadadawit pa ang pangalan ng Pangulo at ng ilang mga senador at congressman na nabigyan daw ng mali-malitang pera. Yun na siguro ang naging pinakabayad sa mga magnanakaw na ito para sila ay maabswelto. Kailangan hindi manalo si Saha sa 2028 sa pagkapangulo. Sa gitna naman ng pagdinig sa Kongreso, kinwestiyon naman ni House Deputy Minority Leader Bong Suntay ang Kongreso sa kakayanan nitong magdesisyon ng patas sa kabila ng mga aligasyon na ilang mga mambabatas daw ang di umano'y tumanggap din ng mali-malitang pera galing kay Zaldico na galing sa maanumalyang flood control project. Kaagad naman itong sinupalpal ni Congressman Terry Ridon. At kaagad na ipinag-utos na ipabura sa records ang mga komento ni Congressman Suntay. Line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. The speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. I think his speech is out of order. Bakit ba Ridon? Masakit ba sa tenga ang katotohanan? Masakit ba marinig na kayo at ang ilang mga kasamahan mo ay nakinabang ng husto sa nakaw na pera? Kaya napakalakas ng loob mo na supalpalin ang kung sino man ang magsabi ng kontra sa inyo kasi kayo ang nakararami o majority dyan sa Kongreso. At kaagad na pagpapabura ng record kasi nga ayaw nyo na malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang katotohanan. Pinipilit nyong binabaluktot at itinatago sa mga mamamayan ang nagawa nyong kasakiman at pagnanakaw sa kaban ng bayan. At para malihis ang isyu sa kabulukan ng Kongreso at ng gobyerno, ay pilit nyong idinidiin ang Vice Presidente para siya ang magmukhang masama sa tingin ng taong bayan. Pero gising na rin ang mga mamamayan. Alam na ng mga Pilipino kung sino ba talaga ang tunay na salarin at kung sino ang dapat na managot sa taong bayan. Hayaan mo, dadating din ang time na ang taong bayan ang huhusga kung sino ang dapat mamuno at umupo para pamunuan ng bayan at mapanagot ang totoong may sala. Maghintay ka lang.